Matagal nang maugong ang pangalang Father Joey Fallier. Ilang sikat na bituin na ang minsay na pagaling daw niya mula sa kanilang karamdaman. Nagkaroon ho kayo ng impact sa buhay nila, Sandy Andolong. Pakikwento ho sa amin what went through during that time. Si Sandy noon, kasama ko sa community sa Oasis of Love. Nasabi sa akin ni Brother Boyet, "Father, please pray over my wife." Sabi ko, anong problema? Marami. May kidney problem siya, meron siyang sa ovary problems. Kailangan ng operation. Malaki yung bukol. Bali, 5 illness yung kanya. Umattend siya ng healing mass, talagang pumila siya. Yung pinare-over ko, nakaramdam siya talaga ng init. Tapos, ang pakiramdam niya talagang kakaiba. Nung bumalik siya sa doktor, ang laki ng improvement. Nagsimula raw sa larong basketball ang pagiging miyembro niya ng Oasis of Love. Isang charismatic movement kung saan bahagi sina Sandy Andolong at Christopher De Leon. Nakita nila, sabi nila magaling na pari ito. Isama natin sa basketball team natin. So naging player ako ng mga artista. At the same time, spiritual director nila ako. Basketball din ang nagtulak sa kanya para pumasok noon sa seminaryo. Seminary lang ang merong magandang basketballan sa Sariaya, Quezon. That's my entry point. So hindi ho nangarap kayong maging pare? Gusto niyo lang maging basketball player? Basketball player. Pero yung pala, yung aking desire na yon, yung pala ginamit ni Lord. Na yung ginamit lang yung desire ko na matutong mag-basketball para tawagin ako sa seminary. Pero habang nasa seminaryo, ilang dagok daw ang naranasan ni Father Fallier bago pa man siya naging ganap na pari. Noong 1986, pumanaw ang kanyang kapatid na babae. Medyo na-indespair sa love, nag-suicide. So, yun pa naman yung favorite sister ko. 1988 naman nang mamatay ang kanyang ama. At noong 1989, 3 buwan bago maordina, pumanaw naman ang kanyang ina. Inordinan ako September 9, 1989. Exactly 1 month, pumunta ang mami ko sa States. December 26, inatake siya sa puso. Patay din. So, from 86 to 89, grabe yung dire-diretsong series of trials and tragedies. Kinwestiyon daw ni Father Fallier ang kanyang pananampalataya sa Panginoon noong mga panahong iyon. I was thinking of leaving the seminary, leaving the priesthood. Parang niloko ko ni Lord. I was so bitter. Wala naman palang kwenta after all na maging pare. Pero ngayon, malinaw na kay Father na ang mga pagsubok na ito sa kanyang buhay ay paghahanda para sa mas malaking misyon. Yung pala minomolde niya yung puso ko para maging maawain sa mga tao. Sapagkat ako pala itatawagin na hilumin ang sugat ng mga tao. Noong una, hindi raw lubos na tinanggap ni Father Fallier ang misyong ito na magpagaling ng mga may sakit. 91 to 94. I was practicing the healing, parang trabaho lang, walang personalan. Wala dyan yung puso ko, wala dyan yung passion ko. Hindi ako naniniwala. I was looking for a big sign. 1 ng Abril 1994, papunta raw si Father Fallier kasama ang ilan pang mga tauhan ng simbahan sa isang healing mission nang sumalpok ang kanilang kotse sa isa pang sasakyan. Head-on collision, patay lahat yung nabangga namin. Ako naman nasa likod, I was covering my face. Sabi ko, Lord, huwag naman po itong mukha ko. Hindi ko alam, tinamaan na pala ito ng bubog. Hindi na raw niya naituwid ang mga daliri sa kanang kamay mula nang maganap ang malagim na aksidente. Hanggang ngayon, sabi ko, Lord, ano ko ba ang mensahe niyo? Bakit hindi yung mukha kong tinamaan? Nakita ko yung Santo Niño na parang sabi sa akin, look behind me. Ang tingnan ko, may image ng Santo Niño na parang sinasabing, well, don't worry, welcome to the club. At ito na nga, yung kamay ni Jesus. That's the start. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon, libo-libo ang mga taong dumadalo sa kanyang mga misa at taimtim na nakikinig sa kanyang mga misa.
Matyaga silang naghihintay sa pila, nakikipagsiksikan para sa pagkakataong madapuan ang milagrosong palad ni Father Falier. Each of them, hinahawakan ko isa-isa. The culture of Filipino, gusto nila yung touch. It's no longer my hand, but the hand of Jesus. What do you actually feel pagka nagpe-pray over ho kayo? May current, parang electric current. Pag humawak ako sa tao, boom! Some seconds, bang! Bagsak. Parang minsan kapag yung mga tao malakas ang faith, boom! Makikita mo, 2 seconds, 3 seconds, may slain, bigla matutumba. Tapos, may mararamdaman akong hangin. Iba-iba yung mga experience nila. And ako rin, iba-iba rin yung experience ko. Kakaramdam ako ng mainit, malamig. Sometimes, na-absorb ko yung mga negative energies. Gamit ang isang thermal camera, sinubukan naming isailalim sa isang thermal test si Father Falier habang isinasagawa ang kanyang healing prayer. Maaaring sukatin ng thermal camera ang init o enerhiyang nagmumula raw sa kanyang mga kamay. Most of the readings were normal siya. Basically, wala siyang tumaas ng 36.5. So, normal body temperature lang. Yung in front of the IR camera, kinunan natin siya ng measurement. It's still the same. Yun pa rin yung temperature from the actual healing until yung natapos. Marami mang naniniwala sa faith healing, may ilan ding may agam-agam dito. I am really following the principle that everything should have facts based on studies. So, parang mahirap paniwalaan na talagang cure. Kung talagang gumaling, nawala, ang pakiramdam nila nawala, ay baka nasa early stage ng disease na kayang labanan pa ng sariling immune system ng katawan. May nagagawa raw ang pananampalataya o faith ng isang tao para sa ikabubuti ng kanyang pakiramdam. Pero nagmumula pa rin ang pagpapagaling o healing sa siyensya. Siguro somehow yung faith, mas nagiging maganda ang outlook ng patient, no, then most probably yung immune system or the body itself fights against a disease. So nagbi-build up ka ng mga antibodies. In that way, pwede mo siguro mapaliwanag scientifically. Pero anuman daw ang lakas na nagpapahintulot kay Father Falier na pagalingin ang mga nahahawakan niya, hindi raw ito nagmumula sa kanya. I know everything is grace from the Lord. I'm just an instrument. Siya naman talaga yung nagpapagaling. Nasa kanya yun. Parang daanan lang ako. Parang daluyan lang. Sadyang may mga katanungang hindi madaling sagutin. Gaya ng paano nangyayari ang mga himala. May pruweba man o wala na sadyang nakapagpapagaling ng sakit si Father Falier. Marahil ang pinakamahalaga, nagbibigay ng pag-asa ang mga katulad niya sa mga may sakit na siyang mas nangangailangan nito. Ano ho kaya yung aral na pwede niyong ibahagi sa mga manonood natin? Well, isa lang masasabi ko na tayong lahat ay ginagamit ng Panginoon. In our own little ways, huwag nating tingnan yung mga problema na pinarurusahan tayo ng Diyos. Susunod sa Tunay na Buhay, pakinggan ang pagbabahagi ng isang cancer patient na may taning na ang buhay. Ready ka ba sa